Sa isang mataong lugar, may isang lalaking tumawid sa kalsada. Nang malapit na itong mabangga, bigla itong nawala at nagdulot ng aksidente. Maya-maya, sa isang opisina, may tumawag kay Shen at binalaan siya na may mga taong balak siyang saktan. Agad namang dumilim ang paligid at tila lumabas mula sa pader ang mga misteryosong lalaki. Inutusan siya ng kausap niya sa cellphone na tumakbo habang sinasabi kung saan siya pupunta at ano ang dapat niyang gawin. Pinapante siya sa isang pinto, ngunit nakasara ito. Pero hindi nagtagal, nabuksan din ito ni Shen, sabay tanong kung ano na ang susunod niyang gagawin. Habang binubuksan ng mga misteryosong lalaki ang pinto, biglang may lalaking lumitaw sa likod niya. Pagbukas nila ng pinto, wala na siya roon. Tinakasan siya ng lalaking ito, pero hindi nagtagal, agad pa rin siyang nahanap ng mga kalaban. Kaya todo bilis siya upang maprotektahan ang babae. Inatake siya ng mga kalaban, pero agad namang nawala sa kanilang paningin si Shen, pinasok pala siya ng kasama niya sa isang seal. Sabay sugod sa kalaban, isa-isa niya itong inatake gamit ang hand-to-hand combat. Pero hindi lang pala basta-basta ang mga ito dahil may tinatagong kapangyarihan rin sila, kagaya niya. Agad nalipat ang laban sa ere, kung saan nagpalitan sila ng matitinding atake. Ngunit bigla siyang tumalsik nang may dumating na mas malakas na kalaban. Dahil dito, agad siyang nagseryoso. Nag-rage ang kalaban at binuhat ang isang buong building gamit lang ang kanyang utak, sabay balibag sa kanya. Pero kalmado lang si Shen. Winasak niya ang building at hinulma ito upang maging isang cube, na labis na nagpagulat sa kanyang kalaban. Kasunod nito, umatake siya na parang si Gojo Satoru, nagbuga ng napakalakas na enerhiya na nagpalusak sa kalaban. Maya-maya, agad siyang nag-teleport sa isa pang kalaban. Sinubukan siyang atakihin ito, pero agad niyang pinasok ito sa kanyang domain sabay atres ng oras. Tila bumabalik sa nakaraan, sabay sabi ng lalaking ito, sana mag-iba ang kalabasan nito. Bigla namang nagising si Shen sa kanilang opisina, na tila walang nangyari. Nakalimutan ni Shen ang mga pangyayari, pero nasa kanya pa rin ang relong inilagay sa kanya ng misteryosong lalaki, patunay na totoong nangyari ito. Ilang araw ang lumipas. Nasa club si Shen at natalo siya sa kanilang palaro. Dahil dito, nabunutan siya ng parusa, at ang kailangan niyang gawin ay aminin kung sino ang taong gusto niya. Nang marinig ni Wang ang parusa kay Shen, agad siyang nag-react. Kaya naman, napasabi ang mga kasama niya, assuming mo naman. Sa tingin mo ba may gusto sa iyo si Shen? Agad namang nagpanik si Wang at sinabing, hindi. Kahit na matagal na kaming magkakilala, hindi ko alam kung sino ang gusto niya. Sumagot naman ang isa nilang kasama na may halong yabang, oo nga. Huwag kayong mag-alala kay Wang. Walang magkakagusto dyan, lalo na ang kasing ganda ni Shen. Ang mga ganoon kay Shen ay nararapat para sa mga gwapong kagaya ko. Pero agad silang pinigilan at sinabing, hindi kayo ang magpapasya niyan, kundi si Shen lang. Nahihiya si Shen, pero pinilit siya ng mga kasama nila kaya wala na siyang nagawa. Biglang tumitig si Shen kay Wang na ikinagulat nito. Pero laking gulat ng lahat nang sabihin ni Shen. Ang lalaking gusto ko ay si Wang Ziexu. Hindi makapaniwala ang lahat, isang napakagandang babae, may in love sa isang pangit at talunan. Pero pinanindigan ni Shen ang sinabi niya at idinagdag pa, hindi ako nagbibiro. May gusto na ako sa kanya simula elementary pa lang. Samantala, si Wang naman ay hindi makakilos at natulala sa sobrang pagkabigla. Hindi nagtagal, kumalat agad ang balita na may gusto sa kanya si Shen. Dahil dito, hinunting siya ng mga gang na may gusto kay Shen at pinagbugbog. Kinuha nila ang cellphone ni Wang at tinawagan si Shen, sabay ipinakita ang malubhang kalagayan nito. Pero sumisigaw si Wang, huwag kang mag-alala, Shen. Sa pagitan lang namin ito. Huwag kang makialam dito. Pero sobrang nag-alala si Shen, lalo na't nakikita niyang binubugbog ang lalaking mahal niya. Binalaan ng mga gang si Wang, sa tingin mo ba, pwedeng maging kayo ni Shen? Buhay mo ang nakataya rito. Alam mo na ang dapat mong gawin, layuan siya. Alam kong matalino ka, kaya alam mong tama ako. Pero sumigaw si Wang, nagkakamali ka. Ikaw, o kahit sino pang kagaya mo, ay hindi karapat-dapat naligawan si Shen. Sabay headbutt niya sa leader ng grupo. Pero bigla siyang nahulog sa isang napakalalim na ilog. Sobrang kinabahan ng mga lalaki dahil sa takot na baka napatay nila si Wang. Agad nilang tinawag ang pangalan niya, pero walang sumasagot. Habang bumabagsak si Wang,
Tila nawawala na siya ng pag-asa at sinabing, kung hindi ko kayang protektahan at ipaglaban ang babaeng mahal ko, wala nang kwenta kung mabuhay pa ako. Pero bigla niyang naalala ang nakaraan niya, isang beses, basang-basa siya sa ulan matapos niyang takasan ang mga nangbubuli sa kanya. Halos lahat ng estudyante noon ay may payong at nakauwi na ng maayos, pero si Wang ay natrap sa eskwelahan, nag-iisa. Biglang lumapit sa kanya si Shen at sinabing, ayaw mo bang umuwi? Umuwi tayo ng magkasama. Pero agad tumanggi si Wang. Kaya naman pinagalitan siya ni Shen, bakit? Ayaw mo umuwi? Tinatakasan mo ba ang mga gawain sa bahay mo? Sumagot naman si Wang, hindi, no. Ayoko lang. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Pero sinabi ni Shen, paano ka uuwi, umuulan? Sumagot si Wang, ayos lang. Hihinto rin naman yan. Agad namang napansin ni Shen ang mga sugat ni Wang at nag-alala. Kaya agad niyang nilagyan ito ng band-aid at hinay pa ng sugat, na siyang nagpagulat at nagpamula sa mukha ni Wang. Ngumiti si Shen at sinabing, maraming salamat, Shen. Samantala, nawawala na ng hangin si Wang sa ilalim ng tubig, pero bigla siyang nagkalakas ng loob nang may makita siyang umiilaw na cube sa ilalim. Pinuntahan niya ito at nang hinawakan niya, biglang pumasok ang cube sa kanyang katawan. Sa isang iglap, bigla siyang na-teleport sa isang universal time warp. Hindi nagtagal, nakita na lang niya ang sarili niyang tila nasa kalawakan at nakapasok sa isang malaking cube. Biglang may nagsalita, isang mekanikal na boses mula sa system, at sinabing, pag nasa radius ka ng 15 meters, maaari kang mag-teleport kahit saan mo gusto. Hindi pa siya nakaka-react sa narinig nang bigla niyang mapansing lumulutang siya sa loob ng cube. Sobrang natakot si Wang, pero bigla siyang na-teleport ulit. Samantala, ang mga gang na naghanap sa kanya ay nagkakagulo pa rin. Hindi nila alam na si Wang ay bigla na lang napadpad sa isang classroom. Nagulat muli si Wang nang biglang magsalita ulit ang system sa ulo niya. Pwede mong isunod-sunod ang activation ng space teleportation. Lalong nagpanik si Wang nang marinig ito, lalo na nang sabihin ng system na nasa loob ako ng katawan mo. Nagbabala ang system na may paparating na tao. Napalunok si Wang. Pagbukas ng pinto ng lalaki, wala siyang nakita, pero may bakas ng tubig sa sahig. Pag-uwi ni Wang, abot pa rin ang tawa ni Shen. Sinagot niya ang tawag nito, at agad namang nagsisigaw si Shen sa sobrang pag-aalala, pero halata ring masaya siya na ligtas si Wang. Sinabi ni Wang, nasa bahay na ako. Pero nag-aalala pa rin si Shen at nagmungkahi na isumbong sa pulis ang mga nanggulpi kay Wang. Ngunit sagot ni Wang, hindi na kailangan. Notakan ko sila. Pagbagsak ko sa ilog, lumangoy agad ako patago. Sigurado akong naghahanap pa rin sila sa akin ngayon, na parang mga tanga. Sabay tawa, pero hindi natuwa si Shen. Bagkus, lalo lang siyang nag-alala para kay Wang. Pagkatapos nilang mag-usap, biglang nagsalita muli ang system, na nagpagulat kay Wang. Sa isang iglap, muli siyang dinala nito sa loob ng Universal Cube. Napakaraming tanong ang bumalat sa isip ni Wang. Kaya naman, ipinaliwanag ng system na dahil nagkaroon siya ng contact sa Super Cube, siya ang na-appoint bilang user nito at may kakayahang gumamit ng Ultimate Universal System. Sabay sabi ng system, ikaw ang bagong master. Wala namang naintindihan si Wang sa sinabi ng system, kaya tinanong na lang niya kung anong lugar ito. Ipinaliwanag ng system na, sa labas, maliit lang ang cube, pero sa loob, ito ay isang walang hanggang espasyo. Sinubukan ni Wang salatin ang pader, pero hindi siya makalabas. Kaya tinanong niya, bakit ako ang napiling gumamit ng Super Cube? Sagot ng system, para tuparin ang iyong hiling, ang maging hari ng mundo. Pagkatapos, siya'y inagaw ng system at ipinakita sa kanya ang lawak at lakas ng kalawakan. Sabay, na-teleport siya sa isang building. Habang natutulala siya dahil lumulutang siya, at nang matakot si Wang, agad siyang bumagsak at sinabing mag-practice muna siya. Maya-maya, nagsalita ang system at sinabing paubos na ang energy ng mga skills niya. Kaya napaisip si Wang kung pwede itong mag-power saving mode, kagaya ng mga cellphone. Kaya naman, napilitan si Wang na tipirin ang kanyang skills para hindi basta-basta maubos ang energy niya. Sabay tanong niya kung paano niya mapipili ang eksaktong lokasyon kapag magte-teleport siya. Kaya sinabi ng system na kailangan lang maramdaman ni Wang ang microwave radiation, at doon niya makikita ang lahat within the field. At huwag siyang samalalay sa kanyang mata.
Hindi nagtagal, nabigla si Wang dahil madali lang niyang nagawa ang sinabi sa kanya ng system. Kaya naman, agad siyang pumikit at hinanap ang mga electromagnetic wave. Sa isang bahay siya napunta, at nakita ang mga hindi dapat niya makita. Pero nang matutok niya sa pusa ang kanyang sensory, agad siyang nakita nito at nabigla si Wang. Napunta siya agad sa Universal Cube habang hingal na hingal. Kaya naman, binigyan siya ng paalala ng system na kapag masyado niyang binabad ang sensory abilities niya, mabilis mauubos ang kanyang energy. Pero bumilib ang system dahil kaya na agad itong gawin ni Wang. Ngunit si Wang ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang dibdib at biglang nawalan ng malay. Ilang oras ang lumipas, nagising si Wang sa kanyang kwarto at napasabi kung gaano kahirap gamitin ang kapangyarihang nakuha niya. Sabay tanong kung ang system ba ang nag-uwi sa kanya nung nawalan siya ng malay. Sumagot naman ng oo ang system at sinabing kailangan niyang magpahinga. Pero napasigaw si Wang dahil nasa labas ang cube. Kaya ipinaliwanag ng system na kapag nagstay siya sa loob ng katawan ni Wang, marami siyang mauubos na energy. Idinagdag pa na kapag namatay si Wang, mawawala rin siya. Kaya ang pinakamagandang gawin ay lumabas muna siya sa katawan ni Wang habang nagpapahinga ito. Sabay ngiti ni Wang at na-excite siya. Tinanong niya, isa na ba akong superhuman? Sumagot ng oo, ang system, kaya agad namang nag-search si Wang tungkol dito. Habang tinatanong niya kung system ang cube na ito, sino ang gumawa sa kanya? Sumagot ang super cube na wala raw nakakaalam. Sa huli, sumakit na rin ang ulo ni Wang dahil wala rin siyang nahanap na sagot. Pero nang mag-chat sa kanya si Shen at kinumusta siya, sabay aya ng date sa kanya. Agad na wala ang stress ni Wang at kinilig siya ng sobra. Pero agad niyang naalala ang mga takmol na bagbog sa kanya noon at panangakong hindi niya hahayaang iharas ng mga ito si Shen. Pero wala pa ring energy si Wang. Maski tumayo ay hirap siya. Kaya nagtanong siya sa system kung paano siya lalakas sa paggamit ng kapangyarihan. Kaya naman, sinabi ng system na automatic upgrade ito. Basta maka-absorb si Wang ng mga energy gem, lalakas ang kapangyarihan niya. Nagtaka naman si Wang kung saan siya hahanap ng ganoong klaseng bato. Ipinaliwanag ng system na ang mga batong ito ay ang pinaka-ancient macroscopic material sa mundo. Kaya nagtanong pa si Wang kung meron pa bang ibang pwedeng gamitin bukod doon, yung mas madaling makuha. Sinabi ng system na meron din namang kaunting energy ang mga bato sa gilid ng daan. Agad na bumilib si Wang dahil hindi niya in-expect na pwede pala yun. Pero dinagdag pa ng system na may mga paraan pa para ma-unleash ang mga fundamental abilities ni Wang. Sabay nag-scan ng system sa bahay nila, lalo na sa mga mahahalagang gamit kagaya ng mga alahas ng nanay niya. Halos mabaliw si Wang dahil siguradong patay siya kapag kinuha niya yun. Kaya muling nag-scan ng system at sinabing meron itong nakita sa garden nila. Agad nagpunta si Wang doon at napatanong muli, bakit mo ba ako talaga tinutulungan? Sumagot ang system, dahil ikaw ang master ko, at gusto kitang maging hari ng mundo. Pero sinabi ni Wang na hindi yun ang gusto niya. Ang tanging gusto lang niya ay maprotektahan si Shen sa mga masasamang tao. Kaya naman sinabi ng system na, hindi ganun ka-simple ang mundo. Kaya kailangan mong makamit ang napakalakas na kapangyarihan. Maya-maya, ginamit na agad ni Wang ang kanyang observation skill. At sa isang iglap, nakahanap siya agad ng stone gem. Pero nung nakuha ito ni Wang, napansin niyang parang normal lang itong bato. Sumagot naman ng system, oo, master, basic gem lang yan, pero magagamit mo ito para mag-upgrade. Pumasok muli si Wang sa Universal Cube at in-extract ang gem na nakuha niya. Sobrang nabilib siya dahil agad niyang naramdaman ang napakalakas na daloy ng enerhiya mula lang sa maliit na batong yun. Pinaliwanag ng system, basic gem lang yan. Nadagdagan ka lang ng 2 points of strength at 1 point of endurance. Meron din itong DNA modification enhancement na kusa mong magagamit para ma-improve ang mga combat abilities mo. Sabay dagdag pa, hindi magtatagal, lalakas ka na ng sobra at magiging hari ng mundo. Kinabukasan, nagising si Wang, pero sobrang late na siya. Kaya pumasok agad siya. Pagdating niya, pinagalitan siya ni Shen dahil pinatayan na naman niya ito ng tawag. Pero tumigil din agad si Shen at sinabing masaya siya dahil ayos lang si Wang. Biglang nag-warning ang system sa kanya. Tumataas ang heart rate mo. Agad naman nag-thank you si Wang. Napatanong si Shen, para saan? At pabirong sumabat ang mga kaklase nila.
Nag-thank you siya kasi inamin mo na mahal mo si Wang. Napahiya ng todo si Shen, pero natigil ang biruan nang pumasok ang mga Tokmol na grupo ulit sa classroom at sinaktan ang isa nilang kay-eskwela. Kaya sinabi ni Wang, Shen, bumalik ka na sa upuan mo. Hindi maganda ang pinaplano ng mga ugok na to. Sobrang nag-alala si Shen na baka bugbugin na naman si Wang, pero sumagot si Wang. Okay lang ako. Tinanong ng grupo ang mga estudyante. Nasaan si Wang? Pero walang sumasagot. Si Wang ay maijing nagtatago sa likod ng isang libro. Nag-ikot-ikot ang leader ng gang para hanapin siya. Kinabahan si Wang at sinabing, wala na akong choice. Sabay tanong sa system, sapat na ba ang level up ko ngayon para manalo sa mga ugok na to? Sumagot ang system, oo, basic lang yan. Ang average combat power ng normal na tao ay 5. Ikaw, 22 na. Natahimik si Wang nang biglang tumayo si Shen at sinigawan ang leader ng gang. Tigilan niyo na kami ni Wang. Lumapit ang leader kay Shen at mayabang na nagsabi, mukhang may hindi tayo pagkakaintindihan. Alam ko na ang sagot si Wang ay isang bading na ginagamit lang ang babae bilang panangga niya. Sumagot si Shen ng galit. Nagkakamali ka, si Wang ay isang matapang na lalaki. Lumayas na kayo dito. Agad inakbayan ni Wang si Shen at sinabi, sorry dahil nadadamay ka rito, pero huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Sabay tingin ng seryoso sa leader ng gang at sinabing, tapusin na natin to. Lumapit ang leader at hinawakan siya sa damit. Ano, may kinain ka ba? Gusto mo na talagang mamatay? Pero walang kahirap-hirap na tinanggal ni Wang ang kamay nito, na ikinagulat ng leader. Biglang lumakas si Wang. Sinabi ni Wang, hindi mo ba napapansin? Walang may gusto sa'yo. Lalo na si Shen. Kapag nanggulo ka pa sa klase namin at patuloy mo kaming ginambala, baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Natigil ang tensyon nang dumating ang kanilang guro. Pero binulungan pa siya ng leader ng gang at sinabing, magkita tayo mamayang 5 PM sa court. Kung ayaw mong madamay si Shen. Sabay alis nito, napatanong si Shen ng seryoso. Ano yung binulong sa'yo ng ugok na yun? Pero sinabi ni Wang, wala yun. Huwag mo na lang isipin. Maya-maya, habang hinihintay siya ni Wang sa labas, sobrang nainis si Shen. Hindi siya makapaniwala sa lakas ng grip ni Wang kanina. Pagsapit ng alas 5, pinuntahan na ni Wang ang leader ng gang. Tinawanan lang siya ng mga alagad nito at tinanong, nababaliw ka na ba? Dumating na ang leader. Agad pinasara ang mga pinto at sinabing, hindi na kita papatakasin, kagaya ng ginawa mo sa tulay. Nag-warning ang system. Master, meron kang 22 kalaban. Ang tsansa mong manalo ay 20%. Pinalibutan na si Wang ng mga kalaban. Sabi ng leader, mabait naman ako, papaalisin kita dito, basta layuan mo si Shen at lumuhad ka sa harap ko. Pero nagsalita si Wang, at ang sagot niya ay may halong pambabastos sa leader ng kalaban. Sino nag-aakala na ang gang boss ng North City ay takot lumaban sa akin ng one-on-one bakta kapag kinakatakutan ng mga ugok nato kung isa ka lang Duraraj? Nainis ang leader ng kalaban sa mga sinasabi ni Wang. Pero may isang kalbong mukhang adik na lumapit ako na baaala sa Tokmol na yan at wawasakin kumukha niya. Ang lalaking pala ito ang isa sa best fighter ng boss nila. Sabay tanong ni Wang kung ano combat stats ng lalaki yon kaya sinabi ng system na 10% ito. Pero naging kalamdo si Winag dahil mas mataas kanya ng 10% umatake ang kalaban at emdali niya lahat na iiwasan at nasasalo ito habang naiwan naman niya ang kanya girlfriend na si Shen na sobra na namang alalasak aniya at na-stress dahil bigla na naman siya umalis ng walang palm at hindi sumasagot sa tawag habang ang kalaban ni Wang ay hingal na sa kaka-atake pero walang tumatama kinabahan na ang boss ng kaban dahil pulido ang galaw ni Wang at hindi nila in-expect ito sumugat muli ang kalbo pero sa puntong ito umatake na si Wang gati walang kahirap-hirap siyang pinatumba na nagpabigla sa lahat kabang-kaba ang lahat dahil tinalo ni Wang ang isa sa pinakamalakas nila sa base sabi ni Winag, ano na ayaw masumunod ng boss niyong duwag. Pero tumawa lang ito at sinabing marami na siyang pinatumbang kagaya ni Wang pero dito na-realize ni Winag na hindi lang ito lalaban mag-isa kundi lahat sila at tinanong ni Winag kung ano tsansang manalo siya sa lahat na ito at sinabi ng system na dahil bawas na ang Calebon 30% na ang Hansen niya. Grabe kakayanin kaya ng ating bida ang buong grupo nito. Abanagan sa susunod na episode. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para sa marami pang high quality recaps kagaya nito kita-kits sa susunod mga ka-recap.